Ito ang aktual na footage ni Cynthia Sedebeca na nagse-celebrate ng kanyang birthday sa loob ng interrogation room. Makikita ang pagdiriwang niya sa nangyaring pagkawala ng manugang na si Jeward Estacio. He's not? Oh, good. Oh, thank you. Paano nagawa ng matanda na magkape at kumain sa paborito niyang restaurant pagkatapos ng nangyari sa kanyang manugang? Paano nagsimula ang hidwaan ng magbiyanan? Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari niyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinopost ko linggo-linggo. Si Jeward Estacio, 53 years old, ay nagmula sa isang malaking pamilya kung saan isa siya sa 8 magkakapatid. Mapagbigay, maalalahanin at maalaga, ganyan siya ilarawan ng kanyang pamilya. Taong 2007 nang siya ay magtrabaho sa California Air National Guard bago siya naging isang successful na real estate agent. Samantala, ang nag-iisang anak ni Cynthia Sedebeca na si Laura ay kilala ng mga kaibigan na masayahin, palakaibigan at madaling lapitan. Taong 2001 nang makilala ni Laura si Jeward at hindi nga nagtagal, nagpakasal ang dalawa at nanirahan sa California. May 2 anak si Jeward sa kanyang unang asawa kung saan naninirahan ang isa sa kanya. Hindi nagtagal, biniyayaan naman sila ni Laura ng 2 pang anak. Sa sipag at tiyaga na mag-asawa, sila ay parehong naging successful na real estate agents na siyang nagbigay daan para mamuhay sila ng komportable. Hindi na ikinagulat ng kanilang pamilya at mga kaibigan nang sila ay bumili ng malaking bahay sa Fallbrook kung saan maraming mga kilalang personalidad ang nakatira din dito. Maliban sa pagiging successful na mag-asawa, kilala din sila sa kanilang lugar dahil sa pagiging rugby coach ni Jeward sa isang local school. Walang masamang tinapay na maririnig tungkol sa kanilang pamilya dahil na rin sa magandang pakikisama nila sa kanilang mga kapitbahay. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho, sina Laura at Jeward ay hands-on sa pagpapalaki at pagdidisiplina ng kanilang mga anak. Hindi maitatanggi ang pagiging stricto ni Jeward sa mga ito dahil na rin siguro sa pagiging military reservist niya. Ayon sa kanyang pamilya, sa kabila ng pagiging stricto niya, hindi pinapalampas ni Jeward ang anumang school events ng mga anak. Dagdag pa dito, madalas siyang makipaglaro at basahan ng libro ang mga bata. Katulad ng normal na pamilya, hindi maiiwasan ang pagtatalo o pag-aaway ng mag-asawa. Napabalitang minsay nagdesisyon ng nanay ni Laura na si Cynthia na manatili sa kanilang bahay dahil sa mga pasang nakita niya sa anak. Si Cynthia ay nag-iisa na lamang sa buhay simula nang mabiyuda taong 2001, kung kaya't inalok ni Jeward ang biyanan na tumira sa kanila nang ito ay ma-stroke taong 2013. Sa laki ng bahay ng mag-asawa, nagkaroon ng hiwalay na kwarto ang matanda kung saan ito ay parang apartment na konektado sa kanilang garahe. Namuhay ng komportable ang matanda kung saan naibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan sa tulong na din ng kanyang manugang. Sa kabila ng lahat, hindi maitatanggi ang pagkakaiba ng dalawa na siyang nagdudulot ng madalas na pagtatalo. Mula sa magkaibang pananaw sa politika hanggang sa kung paano dapat palakihin at disiplinahin ang mga bata. Si Cynthia ay may mas malumanay na paraan ng pagdidisiplina sa kanyang mga apo, samantalang mas istrikto naman ang approach ni Jeward. Isa pa sa sinasabing madalas pagtalunan ng dalawa ay ang paninigarilyo ni Cynthia. Naniniwala si Jeward na dahil ang biyanan ay naninirahan sa kanilang bahay, dapat matuto siyang makisama at irespeto ang kanyang mga kagustuhan. Hindi ito ikinatuwa ng kanyang biyanan dahil pakiramdam niya matanda na siya para kontrolin ng kahit na sino. Ayon sa pamangkin ni Cynthia, may pagkakataon daw na nakita ni Jeward na naninigarilyo ang matanda. Inisprayan daw siya ng tubig at sinabing kapag may usok, aapulahin niya. Sa paningin ng matanda, ang kanyang manugang ay masyadong mahigpit at bossy. Ngunit para sa pamilya ni Jeward, siya ay tipikal na strikto ngunit mapagmahal na ama sa kanyang mga anak. Inakala ni Laura na simpleng away magbiyanan lamang ang namamagitan sa kanyang asawa at ina. Ngunit hindi nagtagal, sumabog ang lahat noong February 11,
2014. Bandang alas 8 ng umaga nang makatanggap ng sunod-sunod na tawag ang 911. Ayon sa mga concerned citizens, may narinig silang mga putok ng baril sa kanilang kapitbahay at kasunod nito ay ang paghingi ng saklolo ng isang lalaki. Pagdating ng kapulisan, naabutan nila sa kusina ang nakahundusay na si Jaward na dugo. May tama ito sa kanyang likuran at lumalabas na kasalukuyang inaayos ng biktima ang kanilang labahin nang siya'y pagbabarilin. Sinubukan pa ng biktimang tumakas dahil sa nakitang mga bakas ng mula sa kanilang garden patungo sa kanilang kitchen. Nakita din ang mga basag na salamin mula sa pinto na nagpapatunay na bago pa naman nailak ng biktima ang pinto, ito'y pinaputukan din ng salarin. Agad tinawagan ng kapulisan ang pamilya ni Jaward para ipaalam ang nangyari. Hindi makapaniwala ang mga ito nang makita ang kapulisan at paramedic sa kanilang bahay. Ibinalita ng kapulisan ang naabutang biktima at wala ng buhay. Nauna nang naisip ng pamilya na maaaring ang unang anak ni Jaward ang may gawa ng krimen dahil na rin sa problema ng binata sa pinagbabawal na gamot. Ngunit walang matibay na ebidensya na magtuturo dito. Napag-alaman ng kapulisan na kasalukuyang naninirahan ang biyanan ng biktima na si Cynthia Sidebeca sa kanilang bahay, ngunit hindi nila alam kung nasaan ang matanda. Ilang oras pa ang lumipas, bandang alas 3 ng hapon nang mahanap nila ang matanda sa paborito nitong coffee shop kung saan ito ay masayang nakakape. Hindi naman tumanggi si Cynthia nang siya'y imbitahan ng mga investigador para tanungin sa kung ano ka ang kanyang nalalaman sa pagkawala ng manugang. Sa interogasyon, sinabi ng mga investigador ang nangyaring pagpaslang sa bahay ng mga istakyo. Humagulgol ang matanda na animoy nagulat at nalungkot sa pagkawala ng manugang. Ngunit nagpabago-bago ang ipinakita niyang pag-ugali sa ilang oras na interogasyon. Tinanong nila ang matanda kung ano ba ang impresyon niya sa kanyang sariling manugang at isang malaking thumbs down at pag-iling ang minonstra niya na nagbibigay diin sa pagkadisgusto niya kay Jaward. Ayon kay Cynthia, napakasama daw ng kanyang manugang at hindi daw maganda ang trato ng biktima sa kanya o kahit na sino. Tinanong niya ang mga investigador kung wala na ba ang kanyang manugang at nang ibalik sa kanya ang tanong, ito ang tanging sagot niya. Is he dead? You tell me. Gotta be dead. Sa patuloy na investigasyon, lumalabas na umaga ng February 11, 2014, mismong araw ng birthday ni Cynthia, nagpaplano ang pamilya na umattend sa spelling bee event ng school ng isa sa mga anak ni Jaward. Nagkaroon ng pagtatalo ang magbiyanan nang bumaba mula sa kanyang kwarto si Cynthia kung saan suot-suot niya ang isang basketball jersey na makikita sa interogasyon. Nagkomento di umano ang biktima na siya ay mukhang ghetto o squatter dahil sa kanyang suot. Hindi ito kinatuwa ng matanda. Bumalik siya sa kanyang kwarto kung saan kinuha niya ang kanyang revolver. Habang abala si Jaward sa pagsasaayos ng kanilang labahin, pinaputukan siya ng kanyang biyanan. Hindi pa dito natapos ang galit ng matanda. Nagtungo ito sa kanyang sasakyan para kargahan ng balang baril. Bumalik siya sa loob ng bahay kung saan naabutan niya ang biktima sa kusina at muli niya itong pinaputukan. Hindi pa nakontento si Cynthia, muli niyang kinargahan sa pangalawang pagkakataon at inubos ang bala sa kanyang manugang. Pagtapos ng pagpaslang, nagtungo ang matanda sa isang resort casino kung saan nagsugal ito ng halos 2 oras. Dumiretso rin siya sa paborito niyang coffee shop na parang walang nangyari. Sa patuloy na pag-amin ni Cynthia sa ginawang krimen, makikita na walang bahid ng kahit anong awa o pagmamahalang matanda sa manugang na kumukup sa kanya. Tinanong din siya ng mga investigador kung ano ang mga huling salita ng biktima. Tila pa insulto pang ginaya ng sospek ang biktima. Oh, Grandma, I love you. He said that to you? Yeah. Tuluyan ng kinasuhan si Cynthia Sidebeca, 63 years old, ng first-degree murder dahil na rin sa kanyang pag-amin. Taong 2017 nang magsimula ang paglilitis sa matanda kung saan una nang in-evaluate ang kapasidad ng kanyang pag-iisip ng gawin ng pagpaslang. Ayon sa mga eksperto, nasa matinong pag-iisip ang matanda nang magdesisyon itong paslangin ang sariling manugang. Kung kaya't nagdesisyon ang hukuman na siya ay maaring humarap sa paglilitis.
Napag-alaman ng prosekusyon na binili ni Cynthia ang baril ilang linggo bago ang krimen. Dagdag pa dito, halos 2 linggong nag-practice ang suspect sa paggamit nito na siyang nagdidiin na planado ang pagpaslang. Sa kabila ng testimonya ni Laura na nakaranas siya ng pananakit sa yumaong asawa, walang anumang ebidensya ang sumuporta dito. Ayon naman sa testimonya ni Cynthia, nagsawa na siya sa maling trato at pang-aabuso ni Jaward sa kanyang asawa at anak kung kaya't nagawa niya ang krimen. Humingi siya ng tawad sa pamilya ng Eustaquio ngunit para sa kanila walang kapatawaran ang ginawa niya dahil naging mabuting manugang ang biktima. March 2017, nasintensyahan ng 50 taon hanggang habang buhay na pagkabilanggo si Cynthia Sedebeca na nooy 66 years old. Sa huling testimonya ni Laura, sinabi niya na walang naidulot na maganda ang pangyayari. Habang buhay na makukulong ang kanyang sariling ina na maring hindi na rin mabuno ang kanyang sentensya dahil sa katandaan. Dagdag pa niya, hindi na mababago pa ang katotohanan na nawalan ng ama ang kanyang mga anak at hindi na maibabalik ang buhay ng kanyang asawa.